Sa mga gumagamit ng Videoke microphone Lodi, ito, mayroon tayong voice coil dito, which is itong model na to ay G-Mark T8, pay nasa 600 ohms. Ayan. Style niya parang branded, kasi medyo mahal yung presyo niya eh. Hindi kagaya ng mga ginagamit nating pangkaraniwan, yung mga 502 na voice coil natin nung araw. Ayan, medyo nagbago na yung panlasa ng mga nganta. Ayan. Kaya minsan nag-upgrade sila. Ayan siya. G-Mark voice coil. Ayan. 600 ohms to loads. Subukan natin kung pwede dito sa wireless microphone. Pwede pa naman to, kaya lang matigas na yung kanyang diaphragm. Shout out dyan, Tito Roderick Mesa. Kilala mo to. Sound check. Mapapansin nyo naman kasi sa Videoke microphone kung ang voice coil ay pasira na, parang nasa ilalim na ng balon yung kanyang boses. Ito. So ngayon ay papalitan natin to. Subukan natin kung lumabas yung bass niya. Mahirap na kasing palabasin yung bass nito pagka normal mode lang yung adjustment mo ng amplifier. Ayan. Kasi nga matigas na yung kanyang diaphragm. Madali lang din namang palitan yung mga yan eh. Ayan, dalawang hinang lang yan. Halos pare-parehas lang naman yung mga voice coil Lodi. Pero kung minsan nagkakatalo din sa lambot ng diaphragm. Ito, sa mga gumagamit ng mga wireless microphone na 9 volts, pwede rin kayong bumili ng ganito. Ayan yung type C na saksakan niya. 9 volts na to. Hindi ko lang sure kung nagtatagal to kasi nga hindi ko pa nasubukan. Pero yung isang gamit natin dito na 9 volts ay talagang nagtatagal. Ito. Okay naman yan. Madali lang naman sundan yung polarity nito Lodi. Ayan. Pagka bago pa lang na galing sa commercial, ito na yun, yung kulay pula, yan yung positive. Tapos yung walang dot na pula, yun yung negative. Ayan. May mga iba't ibang klaseng voice coil pa. May mga voice coil din na may kasamang audio generator na ganyan. Pero sa iba na ginagamit yun. Itong mga to, pinapakita natin ay mga pangkaraniwang voice coil lang na ginagamit sa mga video. Okay. Ganyan. Ngayon, naikabit mo na yung voice coil. Siksik mo na dyan. Hey sound. Hey. Yung bass niya medyo nadagdagan ng konti compare dito. Gumanda yung bass nito. Ewan ko kung magtatagal siya. Nasa pag-iingat lang din naman sa mga nganta. Kung laging nababagsak yung microphone, yun, nagkakaroon ng misalignment sa magnet tsaka yung diaphragm. Ayun, tumitigas. Hindi maganda yung audio o nababago yung audio. Tapos kung minsan ang nangyayari pagka nakapasukan to ng mga alikabok, mga ganyan, dumidikit dun sa diaphragm mismo sa plastic niya, kumakapit din yung dun sa may magnet. Ayan, kaya yung bounce ng diaphragm nababawasan dahil nga may mga nakadikit na siyempre alam naman natin yung magnet, attractive yan sa mga may halong bakal, gaya ng mga bato. Kung minsan may mga bakal yon, nababawasan yung bounce niya kasi nga
yung nakadikit mismo sa loob ng diaphragm ay may mga dumi na, ibig kong sabihin. Ayun, kung masisilip nyo dito, ayun o. Ayaw kong tanggalin, ayaw kong sirain kasi pwede pa naman to. Pagka ginamitan natin ng mixer, itong ganito na sira ng microphone, pwede upang kontrolin yung audio. Pero kung idadirect mo lang sa player ng video okay, yun medyo mahihirapan kang mag-control ng audio. Kasi nga, ang control ng video okay ay mic, volume lang naman, tsaka echo. Tapos meron din konti sa amplifier, may bass doon, pwede kang magdagdag. Kaya lang kung minsan pag nagdagdag ka, pilitin mong magdagdag ng bass para sa microphone doon sa amplifier. Kung minsan nagkakaroon na ng conflict pagka dumating yung kanta na pinili, na kasi sa video okay may malakas, may mahinang kanta. Yan, kaya dapat normal lang, condition din dapat yung voice coil ng iyong microphone. Yan. Hello, sound. Mas maganda siya ngayon. Ngayon Lodi ay ikumpara natin sa actual dito sa may video okay. Ito yung hindi pa natin napapalitan ng voice coil at ito na yung napalitan natin ng voice coil. Ayan. Yung channel nito, yung hindi pa napapalitan ay ayun siya. Check. Hey, sound. Ito naman na yung napalitan natin ng voice coil. Hey, sound. Hey, sound. Hey, sound. Hey, sound. Hey, sound. Yan yung napalitan natin ng voice coil. Ito naman yung lumang voice coil. Hey, sound. Hey, sound. Hey, sound. Sa camera siguro o sa video, parang wala silang kaibahan. Pero, in actual na maririnig mo siya, itong hindi pa napalitan ay Hello, sound. yung audio mo, ginawa niyang matinis. Ito, matinis na yung audio mo. Samantalang yung bagong palit natin, ayan. Hey, sound. Yung letter S niya, labas na labas. Tapos yung mid sound ng vocal, tapos yung bass ay pantay na. Hey. Hey, sound. Hey, sound. Ito yung bagong palit. Ito naman yung Hey, sound. luma. Soon siguro Lodi, pagka may arkila uli, bibilan natin ng voice coil to. Ayan. Ganon din yung kukunin natin, G-Mark din na 600 ohms ata yun. Ayan, same naman sila ng adjustment. Ayun, 12 o'clock. Dito ay 12 o'clock din, same sila. Tapos yung output ng receiver na yan ay combination na. Ito. Ibig ko sabihin, o tama, output kasi ito yung input eh. Input sa mic, output ng receiver. Yan, same lang, walang nabago. Kaya malaki ang pagkakaiba ng bagong voice coil. Ayan, sa lumang voice coil. Ayan. Parehas lang diaphragm to Lodi ah. Ayan. Ito diaphragm din, ito diaphragm din siya. Okay? Kaya importante din yung magandang voice coil quality sa mga videoke setup nyo. Okay? So hanggang dito muna Lodi. Sana may konting tips tayo na naibigay about sa voice coil para lalong gumanda yung mga boses ng mga awit. Okay? Magandang buhay dyan, All Station. Dito Roderick Mesa, yan, kilala mo yan.